Habang akala ng empleyado mo na walang nakatingin, lahat ng activity sa office computer, maging sa mga call center, ay pwede po itong makita o ma-remote online in real time. Yari ka! So guys, no, ipapakita ko sa iyo yung software na ginagamit natin. No? So kapag yung computer or laptop mo may webcam yan, hindi mo namamalayan, minomonitor ka na rin pala. Diba? Ito yung mga client natin sa labas. Ito yung PC number 1 natin. And then, ito naman guys, yung nakikita nyo sa labas po yan. Ayan. Diba? At para sa mga employer naman, yung mga empleyado natin, mamomonitor natin sila. Makikita natin kung ano yung mga ginagawa nila. Mamaya, puro petics lang, puro paglalaro lang pala. Diba? Hindi natin namamalayan. So, malaking tulong ito para sa security at productivity ng ating opisina or company. So try tuturo ko sa inyo, full tutorial po ito guys, no? Kaya medyo mahaba-haba to. So ito yung gagawin nating server at ito naman yung mga client natin. So install muna natin yung pinaka-server natin or pinaka-admin. Open lang natin yung folder. Meron pong dalawang folder na makikita dito, 64 at saka 86. Usually para malaman nyo kung naka 64-bit yung system nyo or naka 32-bit, papunta kayo dito sa My Computer. Right-click nyo lang po yan, Properties. And then dito guys, makikita nyo po, no, System Type 64-bit. Otherwise, 86 means naka 32-bit po kayo. So open lang natin 64-bit and then run natin yung application. And then next. And then agree. So, dito meron pong dalawang choices. So, dito sa taas yung admin natin. Click lang natin to. And then next lang po natin siya. And then install. So, ganun lang kabilis. Close lang natin. Yung pambasag natin. So, alam nyo na kung saan po ilalagay yun mga sir. Okay, now we're done. Open lang natin yung network monitoring for employees. This is pro version. Okay, so ito po yung pinaka-interface niya. So, mag-add tayo ng client ngayon. So, install natin ngayon dito yung pinaka-client natin. So, same procedure pa rin. Kung naka 32-bit yung client nyo, check nyo lang. Properties. And as you can see, 64-bit. So, 64-bit po yung gagamitin natin. Run lang natin yung application. Next. And then, I agree. And then, dito guys, kung makikita nyo, click here to install NetMonitor for Employees Agent. So, ito yung pinaka-client natin. And dito guys, meron pong option na Stealth Agent Install. Ibig sabihin ng Stealth Installation guys is hindi nyo po basta-basta makikita yan dito sa inyong computer or laptop na meron na palang nakatanim na ganyan. So, select lang natin tong click here to install NetMonitor. And then, dito guys, no, libas default nyo na yun, wala na po kayong gagalawin dyan. Dito pwede pa natin dayain yan. Pwede tayong maglagay dito ng fake apps na pangalan. Let's say for example, lagay lang natin dito Realtek Audio. Ganyan lang ilalagay natin. So lahat yan, ganyan ilagay natin. And then click natin yung install. The password. So lagay lang tayo ng password dito guys. Admin123, admin123. And then install na natin. The process name, service must name cannot be the same. Okay, sige, sorry. Lagyan na lang natin to ng underscore and then install natin. There you go, close natin. And then kung makikita nyo dito guys sa process, so ito po siya guys, realtekaudio.exe, di ba? So hindi nyo malalaman na pang ano pala yun, pang monitoring na pala yun. So yun, nakatanim na dyan yung ating network agent monitoring. So what we will do next is mag-add tayo dito sa computer. So, click lang natin tong add computer. And then, dito guys na makikita nyo, remote computer host IP. So, kunin lang natin dito sa ating desktop yung IP address nito. Punta lang kayo dito sa start, cmd, enter, type IP config. And this is our IP address. So, siya yung ilalagay natin dito. 192.168.100.119. And then, for the name, let's say PC1, agent password, admin123, yung nilagay natin kanina. And then, click lang natin tong OK button dito. There you go. Para mapalaki nyo yung thumbnail natin, guys, pwede nyo pong i-resize ng ganyan. Diba? So, by default, yung interval natin nasa 5 yan. Para mas real-time siya ng konti, ilagay nyo sa 1. Or, pwede nyo i-0. Diba? Kita nyo? Pero okay lang din yung 1. And then dito guys, kung halimbawa may kausap siya or kung ano man ginagawa niya, pwede nyo rin pumapakinggan yun guys. So click nyo lang tong listen. Diba? And then, regarding dun sa camera guys, eto naman po siya. Camera. Click lang natin yung camera, show all, and then yes lang po natin. And there you go. Nakita nyo na? Yun yung camera natin. At kapag may ilaw po yung camera mo, malalaman mo na may nagmo-monitor na sa'yo. Baka sabihin ni misis ko, pinapanood ko si Leng eh.
Okay lang sa'yo? Ha? Uutang ka. Utal ka nga. Okay, hide para ma-hide po siya. So, next natin is pwede tayong mag-send ng message. So, click lang natin tong message, messaging. Alright? Bawal yan. And then, show messages here. And kung makikita nyo guys, no, yes lang natin yan. And lalabas na po dun sa kabilang PC natin, yung message natin. 'Di ba? Bawal yan. So, close natin. Halimbawa naman kung nag-i-scatter siya, pwede po nating i-control yan dito guys, no? Internet control. Ayan. So, dito pwede natin i-block yung site na bawal. Okay? Or pwede nyo pong i-check tong block sites that contains those words. So, kapag ka nag-type po yan sa site, hindi po yan lalabas guys sa Google, yung mga words na yan. Ayan, gaya niyan. Kita nyo? So, meron din siyang desktop sharing na tinatawag. Parang sa cellphone natin, pwede nating i-share screen yung ating desktop computer. Pwede rin tayo mag-send ng mga files natin guys, no? So, from this admin, papunta dun sa ating client. So, from client, magsisend po yan dito sa admin. Pwede pong ganun. And then, audio recorder, desktop recorder, pwede po natin i-record yung kanyang computer. And then, remote screen. Okay. So, remote screen, pwede po natin i-remote yung kanyang computer. So, right-click natin, remote control. Yes. There you go. Tingnan nyo yung sa kabilang computer. Ra-right-click ako. Kita nyo. So, kung meron kang tinotroubleshoot dun sa computer na yun, is magagawa mo. Diba? So, tara, let's continue. So, close lang natin yan kung ayaw nyo na. And then, nakagandaan pa na ito guys, pwede natin i-lock yung mga USB drives para maiwasan po yung pag-insert ng mga flash drive ng ating mga players, di ba? Para maiwasan magka-virus, pwede natin i-lock yung CD-ROM, DVD, yung printer para hindi basta-basta makapag-print, pwede natin i-mute yung kanilang mga computers. Yan. And then, black screen, pwede natin i-black screen yung client natin kung gusto natin. Ayan po guys, no? Ayan po yung result kapag bin-lock screen nyo. So, enable lang natin by clicking again the black screen. Yan, di ba? Ayos. And then, yun, listen kung gusto nyo mapakinggan yung kanyang ginagawa. And then, syempre, dun tayo sa reporting. So, dito kapag ka nagsinungaling yung client mo, yung player mo, dito makikita mo yung kanyang lag status. Ayan. So, mapapansin nyo dito kung anong oras siya active. And then, dito makikita mo yung idle time niya. And then, application usage report. Kung ano yung mga binuksan niyang mga application, kung nag-open siya ng Google, Windows Explorer, yan, makikita nyo dito mga sir. Diba? Tapos, web browsing report. Kung ano po yung ni-research niya po guys, no, lalabas na po dyan, makikita nyo. Napaka-detalyado po niyan. And, naku po, eto po yun. Keylogger report. So, from the word keylogging guys, no, ibig sabihin nun, lahat ng mga ini-input mo sa keyboard is nare-record po dito. Alam nyo na ibig ko sabihin na. And then, ayun. So, ganun lang po lahat. Na-explain ko na. At kung may mga questions kayo, comment lang kayo dyan. At alam ko, syempre, tatanungin nyo. Paano naman kung nasa ibang bansa ako, nasa ibang lugar ako? Yes po, pwede po natin ma-remote yan. Yun nga lang, meron pong bayad yung cloud services. Wala namang free pagdating sa cloud eh. So, papakita ko sa inyo guys, no? So, ito yung network monitoring. And kung mapapansin nyo, ayan, buy license now. So, pag kinontinue natin yan, ganyan po yung magiging itsura niya. So, pwede tayong mag-add ng computer dito. Ilalagay lang din natin yung IP address. So, ganun lang po siya kadali din. Yung nga lang, limited lang po yung magagawa natin dito. Pero kung gusto nyo ng libre at real-time ang monitor nyo, wala namang problema. Napakadaming remote control application guys, no, na libre at very smooth gamitin. Gaya nitong Stardust na to. Ayan. So, ito tuturo ko sa inyo. So, ito yung server natin, di ba? So, yan yung server natin. So, open lang natin yan dito. Ayan. Enter tayo. There you go. So, dito guys, touch lang tayo. Minimize. Kita nyo? Napaka-smooth po niyan. Kahit naka-data lang po kayo, magagamit nyo po yan. And then, keyboard. And then dito guys, makikita yung apps natin, naka-minimize, open lang natin. There you go. Pwede natin i-zoom. 'Di ba? And then screen. 'Yun. Zoom. 'Di ba? So, kapag maraming mga client diyan, is lalabas po diyan. Makikita nyo dito lahat. And napaka-smooth po nito guys. Wala kang dapat ikabahala na maglalag siya.
Dahil Stardust guys, no, very trusted na rin tong pang remote na to. Ayun. So kahit nga kapag ka sa games, no, pwede nyo pong kontrolin yun. Ayan. So ganyan lang kadali. Di ba? So because of this program guys is magdadalawang isip na yung mga empleyado mo na gagawa ng kalokohan sa computer nila, di ba? So yun yung isa sa mga pinaka-purpose nito. So nagiging productivity yung isang kumpanya natin, yung isang opisina natin, at well yung security din, di ba? And ganun din sa ating tahanan, sa ating loved ones, mga anak natin, di ba? And sa mga computer shop owner din, malaking tulong din ito dahil mapiprevent din natin yung mga bata na nanunood ng mga porn, di ba? So, pwede natin i-disable yung mga yun. So, yun lang. Maraming thank you. Nandiyan po yung link natin sa comment section. At maraming salamat sa mga subscribers natin. Thank you sa mga solid followers natin dyan. Thank you din sa mga bumibili sa ating affiliate link. Thank you also. God bless. Ingat po kayo parati.